Tuloy po ang rally. Nagkakaroon po ng change of venue. Ang pagkakaalam ko po, ang bagong venue ay sa Freedom Park na harap ng Provincial Capital ng Negros Oriental. Wala umanong makapagharang sa hakbang ng maisog prayer rally na gaganapin sa Dumaguete dahil ayon kay Attorney Harry Roque, kahit pa kinansila umano ni Yorme ng Dumaguete itong permit ng hakbang ng maisog, ituloy naman umano ito sa Freedom Park dyan sa Dumaguete. At ayon nga kay Attorney Harry Roque, kahit anong mangyari, kahit mawala ng kuryente, internet, tuloy na tuloy umano ang magaganap na hakbang ng maisog prayer rally at yan ang kinumpirma sa kanya ni dating Pangulong Digong. Kung ginawa ng Dumaguete, hindi po katanggap-tanggap yan. Bakit? Doon po sa kaso na hinain ko nga na IBP versus City Mayor of Manila, ang sabi ng Korte Suprema, ang tanging paraan lang para hindi matuloy ang rally ay kung merong clear and present danger. Pero yung sinasabi ng Dumaguete Police Department na wala silang sapat na kakayahan para ma-ensure ang kaligtasan ni Presidente Duterte, hindi po yan clear and present danger. Nako po, napakagandang palusot po yan, ano? Ginamit na naman nila itong si dating Pangulong Digong at sasabihin po nila na hindi nila kayang proteksyonan, kulang ang kanilang kapulisan. Ngunit po mayroon naman ng mahigit 150 na pulis dyan sa Dumaguete. Abay, napakarami na po yan. Unang-una, itong mga nag-a-attend ng hakbang ng maisog ay puro po yan maayos at matitinong tao. So walang manggugulo kung hindi sila ang talagang gagawa ng gulo dyan sa mag-a-attend sa hakbang ng maisog prayer rally. At ang kanilang kapulisan umano ay sapat naman para proteksyonan o magbantay dyan kung sakali umano dyan sa hakbang ng maisog prayer rally. Bakit ngayon kapulisan ang kanilang ginagamit na kulang umano ang kanilang puwersa? Ika nga mga kababayan po natin, yan ay isang palusot lamang para ma-justify ang kanilang kasinungalingan, baka nga naman talagang may tumawag na mula sa Malacanang. Kagaya yung nangyari po sa Bustos, Bulacan na tinawagan ang gobernador, si gobernador, si congressman, hanggang kay mayor. Kaya ikinansila na lang dahil ayaw nila umano magaya sa Cebu at sa Tagum City. So yan po napakalinaw na isang panggigipit at alam naman po natin kung sino ang takot na makinig o takot na marinig ang sasabihin ni dating Pangulong Digong. Alam naman natin na sila na naman yung tatamaan. Ang dapat ng clear and present danger po, meron talagang clear and present danger na magresulta dahil sa pagtipon-tipon. Gaya ng pagtipon-tipon ng teroristang CPP-NPA sa kanilang anibersaryo na kung may gagawin sila. Pero yung supposedly kakulangan ng kakayahan ng pulis para protektahan ang isang dating presidente, hindi po yan ground para po masuspinde o ma-revoke ang rally. Uulitin ko po, ang karapatan ng taong bayan para magtipon-tipon na mapayapa para ilabas ang kanilang hinaing laban sa gobyerno, yan po'y kabahagi ng karapatan ng malayang pananalita at hindi po pwedeng supilin. As early as 1948, Primicius versus Coboso, ang sabi po ng Korte Suprema, ang mga lokal na pamahalaan, hindi po sila nagbibigay ng permit para mag-rally. Ang rally permit po ay ang saligang batas, ang Bill of Rights. Ang kanilang papel po ay limitahan yung time, place, and manner ng pagtitipon. At ito naman po ay binigay ng rally permit para sa Rizal Avenue at dahil nabigyan na yan, ibig sabihin nagawa na nung lokal na pamahalaan ang kanilang katungkulan na time, place, and manner. So illegal po yung pagre-revoke. Pero kami po ay hindi na po magpapatinag. Hindi na po kami magpapasupil sa aming karapatan. Nagsalita na po ang dating Presidente Duterte, tuloy po ang rally. Sang-ayon din po dun sa desisyon ng Korte Suprema sa aking kasong hinaing, ang sabi ng Korte Suprema at mula ngayon, hindi na kinakailangan ng rally permit kung ang pagrarally ay gagawin sa Freedom Park. At tinalaga ang lahat ng lokal na pamahalaan na magtalaga ng mga Freedom Park kung saan ang taong bayan ay may karapatan na mapayapang magtipon-tipon para ilabas ang hinaing labang sa gobyerno. Kaya ang preliminary na impormasyon ko po, bagamat abangan niyo po ang announcement, ay dyan po kami magtitipon-tipon sa harapan ng Provincial Capital ng Negros Oriental. Hindi naman po yan malayo sa downtown, sako pa rin po yan ng Dumaguete City dahil yan po ay designated na Freedom Park.
At kapag kami So yan na nga po mga kababayan po natin sa Freedom Park nga po magaganap umano itong prayer rally ng Hakbang ng Maisog ngayong May 7. Pero palagay ko po mga kababayan po natin ay may gagawin pa silang paraan para maharang ito. At yan po siguro yung ating dapat pakaabangan kasi itong si Attorney Harry Roque ay nandoon naman para magbibigay po sa atin ng update at syempre ay ayon sa kanya ay magla-livestream din ito sa magaganap na Hakbang ng Maisog Prayer Rally. didimanda na kami. Hindi na po kami papayag na pasupil ng karapatan. Dahil kasama po sa sinusupil na karapatan ay ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. So, yan talaga, no? Takot sila sa kanilang sariling multo at itong sa Bustos nga mukhang masasampulan umano mga kababayan po natin dahil ang mga convenor at ang mga organizer abay kakasuhan na umano itong LGU sa ombudsman. Naku po, sa bagay ay hawak naman po nila yung ombudsman at hawak naman po nila ang administrasyon. Posibleng makakalusot sila, at least mukhang kabahan naman sila dahil masubukan nilang mareklamo. Kung dati po nagbigay si Presidente Duterte para umiwas sa gulo, ngayon po maninindigan na kami dahil wala pong karapatan ng kahit singlong local government unit na i-veto yung paninindigan namin sa aming karapatan. So matinding pronouncement na ito ni dating Pangulong Digong So handa na umanong manindigan kahit anong mangyari. Nako po. Tuloy po ang rally. Nagkakaroon po ng change of venue. Ang pagkakaalam ko po, ang bagong venue ay sa Freedom Park na harap ng Provincial Capital ng Negros Oriental. Doon po rin, sakop pa rin ng Dumaguete City. Pero kung hindi po yan matutuloy for any reason, nandiyan naman po ang mga pamantasan at kapag sa loob ng pamantasan at isa sa pamantasan yung pinagtuturuan po ng Silliman University na noong panahon ng Marcelo ay malinaw pong nanindigan din laban sa diktadurya ng Marcos Sr. at sigurado po kung maninindigan din sila laban sa diktadurya ng Marcos Jr. Po pwede rin pong ganapin dyan. So mga kababayan po natin, kapag ito ay kanilang ihaharangin, abay sigurado po, lalong sasabog na naman ang mga ordinaryong Pilipino sa galit at mararamdaman naman po natin na ito ay isang panggigipit. At may nakuha pa po tayong mga ilang impormasyon mula sa ating comment section na ang sinasabi ay mukhang tinakot umano itong si Yorme kasi bakit on the spot ay binawi ito na alam naman po natin na binigyan niya ng permit na walang problema at napakabilis lang umano humingi ng permit bakit biglang binawi na naman? So di po ba ito rin yung nangyari sa Bustos, Bulacan? At alam po natin baka galing na naman sa taas ang tumawag at para hindi sila magurgor o para hindi sila masuspinde kailangan nilang ikansila itong Hakbang ng Maisog Prayer Rally. So ngayon, marami na naman yung galit, hindi pa nga nakansila 100%, kumbaga, naka-floating status pa po itong Hakbang ng Maisog Prayer Rally dahil walang permiso, marami na po yung galit at nagpapalabas na ng kanilang mga sariling komento sa loobin patungkol umano sa panggigipit at tila ba silent martial na nga na ginagawa umano nitong administrasyon. So sana naman ay respetuhin nila yung karapatan ng bawat Pilipino na magsalita, magpahayag, maging positibo man o negatibo sa kanilang ginagawa ngayon sa ating gobyerno. So abang-abang po tayo mga kababayan po natin sa mga susunod pa nating update. Basta't kinumpirma na ni Attorney Harry Roque na umano'y confirm na matutuloy itong Hakbang ng Maisog Prayer Rally dyan sa Dumaguete at gaganapin sa Freedom Park sa harap umano ng Provincial Capital ng Dumaguete. At yan muna yung ating update. Maraming salamat at huwag kalimutan mag-follow, mag-subscribe sa ating social media platform.